Good day everyone, this is Edward Joy from EMD Wheels, and today may release na naman tayo na Honda BR-V turn 25-year model. And kinagandahan dito is VX siya. So VX yung i-release natin, Meteoroid Grey. So ito, nakapagpirma na yung kliyente. Okay naman na, double check na lang natin itong kotse. So check na muna natin sa manual. So this is the Honda BR-V 1.5 VX CVT with Honda Sensing. So sa lahat ng mga Honda BR-V, siya lang yung may ganong features, which is yung Honda Sensing na tinatawag. So ito yung ano natin, tingnan natin yung front natin design. So all LED na siya. Nag-avail yung client natin ng undercoat. So naka-undercoat siya. Ayan. Check natin kung may mga gas-gas ba or ano, bubble sa tint, okay naman. So far maganda naman dahil bagong-bago yung kotse. So we make sure talaga na yung dinideliver namin dito sa Honda Pasig is very fresh. So yan o, nakikita nyo yung parang yung mga barcodes. Yan, so may savvy tayo, rust proofing. Okay, naka-plastic pa siya actually. So double check natin sa client kung gusto niyang patanggal. So far so good naman. And medyo naalikabukan na kasi kaninang umaga supposedly pala ano to, dapat ma-release namin ng mga 9 AM. So na-move lang tayo kasi nag-open yung kliyente natin ng saving account sa bangko kasi mag-auto debit. So samahan nyo ako, palabas yung kliyente. Bibigyan na natin, i-demo na natin yung unit. So, tatanong natin kung papatanggal yung mga plastic. Samahan nyo ako guys, and stay in the car. So pwede mo naman kaming kontakin, pwedeng ako, may ano naman tayo sa Facebook sir. Tawagan lang sir, wala namang problema. Okay, yes, sir, start tayo dito. Since nandito na tayo sa likod. Para yung mga gamit. Sir, may plastic tayo, pwede natin tanggalin or gusto mong ikaw na, nahatak lang yan sir, sinisira lang naman yan. Para makita talagang brand new yung binibigay po namin unit. Hindi po siya pinang display, hindi po siya nagamit na. Ayan. Tapos ito sir, dito may tinatawag tayong tonneau cover. Sir, nandyan na sa'yo na yung sa may PO natin ng gas. Bulsa mo na sir. Nasa bulsa mo na sir. Yan po. Ito sir, lock ng ng matting, pero hindi po namin na nilalagay. Kasi madalas po kasi ang mga kliyente nagpapapalit po ng matting kasi ang matting po natin na free is carpet type. Ganito po, carpet. Yung iba po bumibili na ng rubber para po pag nauulan. Yung hipo, alam mo yun yung hipo. Yung mga deep dish garnish. Yan. Ay deep dish na na matting yan. Iwan ko lang po dito. So dito po may tonneau cover tayo sir. Yan. Para pwede po natin i-flat, pero sa ngayon pakita ko lang po muna sa inyo yung tools nandito po. Yan. Yung jack po nasa may passenger side na sa harapan po.
And then, tunnel cover, ito po para ma-flat natin. Once na, if-fold po natin dito, flat po siya. Then may parang secret pocket po kayo dito sa ilalim. Sa pagkuha naman po ng reserva natin ng gulong, gagamitin po yung tools nandyan. Ano po. So nandito, check natin sir kung meron. Baka mamaya wala. Ayan, meron naman sir, no? Tapos may 4-eye sensor tayo sir. Yan. And may charger tayo for VX po. Meron tayong charger dito sa third row. Yes sir. Paano yung gulong? Pag ganun ng gulong? Ano Sa tools po natin sir, gagamitin po natin yung tools doon. Bababa lang po natin, ikutin lang po natin. Tapos yung pinaka-reserva po natin, bababa po yung naka-chain type po siya. So nag-ikot doon sa ilalim? Dito po. Okay. Tapos gagamitin lang po natin yung tools. Kung ano pong size ng pangtanggal po ng gulong natin, yun din naman po dito. Tapos yung jack naman po natin, nandun po. Check natin mamaya. Kasi sir, may back sensor ka. Aside sa back sensor, meron din tayong back camera. Dito po. Ayan, may camera na rin po tayo. Tapos ito normally sir, pag lobat ang kotse mo, hindi mo mabubuksan dito. Pag lobat siya. Kasi pag nalobat yung sasakyan, kasi ito sir, hindi siya yung parang yung doorknob na yung mga traditional, may switch po siya dito. Parang siya magnetic po. Yan. Tapos, yun sir, check lang natin ha. Yung panlabas na unit natin, check po natin kung may mga gas-gas. Yan po. Yung mga ganito po, may parang mga ano lang, residue po ng mga wax. Ano nagiging dahilan ng loba? Pwede pong number 1, luma yung sasakyan. Dahil, I mean, luma yung battery na. Kasi may mga edad po kasi yung battery. Yung battery natin, may 1-year warranty naman po yan. And then, normally, ang mga battery po Ano yung mga mga... isasuggest mong battery na dapat ano yun? Sir, kahit anong branded na kilala. Motolite yan. Pwede po. So, check nyo na lang po. Ang kinagandahan po sa panahon ngayon, may internet, makakapag-search po kayo kung anong issue ng mga bawat brand. Nakikita nyo na po. Kasi may mga brand ng battery na umiinit, diba? So, yun yung iiwasan natin. Dito po, yan. Tsaka yun po, isa pa pong mga dahilan kung bakit po nalolobat. Hindi, sa edad din po ng battery, yun nga, number 1. Pangalawa po, may naiwan po tayong accessory sa loob. Tsaka yung ano, halimbawa, yung ilaw o yung signal light. Napabayaan niya po, yes po. O kaya dun po yung mga nasa loob po. Kaya kailangan. O kaya tumambay po kayo sa loob, naka-radyo po kayo. Yan, pwede po yun malobat. Yan. Gas-gas. Pero so far naman sir, inikutan ko kanina, okay naman siya. Sigurado ka ha? Yes sir. Sir, isang reason ko na rin kung bakit din ako nag-video ng bawat release. Kasi pag inikutan ko yan, pag sinabi mo, sir, may gas-gas dito, pwede natin balikan. Makikita ko na yung ano. Kasi minsan actually may dalawa na akong kliyente na gano'n. Madalas dito, sabi, sir, may gas-gas dito. Binalikan namin. Wala naman po. Kasi ito yung minsan yung mga yan dito, may gas-gas na dito. Dito ba sa ilalim? Dito naman po, so far naman po wala. Tsaka ito sir, naka-rust proof ka. Ito yung black dito. Yan yung pintura. Tingnan ko kung saan. Yan. Ito. Tapos pag pinaangat, In-undercoat na yan. yes sir, naka-undercoat po. Pag pinaangat nyo po yan, buong yan, itim. So, pasilip natin dito sa ano. Then, sendan kita sir ng video. Pero sir, pwede mo naman silipin dito. Eh, ito na. Ayan. Ayan, kita mo sir, may mga black. So hindi lahat ha, yung mga tubo ng ABS, yung mga ano, hindi natin tatamaan. Kasi lalo na yung sa tambucho, bumabaho kasi yan sir pag ano. So yan, okay naman. Sa ngayon sir, coding natin Lunes po. Pag dumating ang ORCR natin, may plaka na doon na nakalagay. Makikita nyo, magbabago na po yan. Okay. Tapos yung plaka po natin, ORCR, 7 to 11 working days po. And then sa plaka po natin, mabilis po yung 1 month or 3 weeks to 3 months po. Pero normally po ngayon, mga 1 month pa lang po, lumalabas na. Paglabas ng plaka pala, no-notify pa. Yes po, sasabihan po namin kayo para kukunin nyo na lang dito sir. Yes po. Sa amin na lahat yan sir. Okay. Yan. Sa mga mag sir, ito, pag may mga green, tas may mga check, so ibig sabihin yan, mga quality check po yan na okay siya. Kaya may ganyan. May mga ganyan po. So para mga katulad po dito, ayan, mga ganito po may mga marka-marka. Normal po yan. Mga ano po nila yan, mga markings po nila yan. Ayan po, may mga blue, may dilaw, may green. So depende po sa ano codes po ng planta. Pag binuksan po natin yung makina, mas madami pong kulay yan. Papakita po natin.
Dito, okay naman. Kasi ito sir, sobrang bago pa. Kasi ito pag naulan na, nababad sa ano, ito kasi papel lang po ito eh. Pag nababad po siya sa ulan, nababad sa arawan, nabubura po yan. Yan po. Pero okay lang yan, hindi naman kayo, Pero hindi naman po to kailangan totally na ano na trademark lang. yes po, kumbaga yes, hindi naman po. Kumbaga dito po quality check siya ni planta na okay yung unit natin. Marking lang. At the same time, kumbaga sinasabi ko lang po na sobrang linaw niya. Ibig sabihin, hindi siya talaga na-stock dito sa dealer. Bago lang yung dala dito, bagong-bago. Kahit ito po, mapapansin niyo po siya. Ito. Yan. Pansinin niyo po ito. For example, ito po. Ito, mukhang gamit na siya, di ba? Ayan. Or baka nagpapa-PMS dito. Yung mga ganito po, yan. At wala na, oh. Opo. Puti na. Puti na. Or pwedeng na-stock na talaga siya. Sir, next natin is yung saki naman natin. Saki natin, may tinatawag tayong remote engine start, sir, no? So, una sa lahat, remote engine start natin, sir, dapat nakasarado lahat. Pindutin lang natin, sir, yung lock. Tapos, hold tayo ng 5 seconds dito sa hold button. Hintayin lang natin, sir. Yan, pag start niyan, sir, nakistart yung makina, nakistart po yung aircon natin. At the same time, sir, ang susi natin, may tinatawag tayong smart entry. Pag smart entry, sir, ibig sabihin, within 3 feet or 1.5 meters, hawak lang kayo dito, mag-unlock na siya. Basta nasa isip. So hindi nyo na kailangan, oh yes sir, basta nasa inyo lang po, nakabulsa po. Pag nilock nyo naman po, dito lang po, pindot lang po kayo. Tapos dito nyo po i-check. Tapos sir, yung remote engine start, pwede mong pabayaan yan para lumamig lang yung engine natin. So ngayon sir, check lang natin, pasok tayo sa loob. Tapos ito sir, pansinin mo, wala masyadong mga nakailaw, di ba? Lahat ng ibang mga accessories natin, yung sa aircon, vents, controls natin, sa may ito yung sa may infotainment natin, tsaka yung RPM natin, di mga nakailaw yan kasi more for aircon lang talaga siya. Para palamigin bago umalis. Yes sir. And then, ano natin sir, start na natin. Sir, pasok tayo. Start ko ulit. Tinitingnan ko bakit hindi umiinit dito, ay lumalamig dito, nakasara pala. Ayan, yan. Okay na. Malaki daw ako na flat na lang. Ayan sir ha. Oh. Nakaganito pa. Sir, yung tint yun, kakakabit lang. Wag muna ibaba. So wag muna natin ibaba within 3 days po. Okay. So ito sir, nakayan. Tanggalin ko na yung plastic sir ha. Binyagan na natin to. Sige. Kami tutor mo muna, tapos kakargahan natin yung ano. May iyan mo sa kanya. Hindi kasama naman siya. Siya muna. Yes po. Ikot lang. Babalik din dito. So ito, sir, pagka pwede mong i-start yan sir. Ay hindi, mamaya na po tayo ano. Oo, mamaya. Mamaya pa naman. Ayan. So dito sir, black yung ceiling, itim. Oo, ito. So yung soon na magiging baby mo sir, kahit magdumi yan dyan, di ba? Okay. Kasi yung iba po gray yung ganito. Dito po, may sariling switch po siya dyan. Pwede po natin, ayan, buksan. Ayan. Hintayin lang po natin. Ayan, kaka-start lang yan. Medyo, dito po yung lamig talaga niya. Sa ka-Twitter tayo sir, safety features natin sir, meron tayong curtain airbags. So lahat ng bintana dyan sa gilid po, may mga airbags po. Yan, gilid po natin. Tapos may side airbags po tayo dito sa gilid ng driver side and passenger side. Ibig sabihin 3 days muna, huwag ibababa ang bintana, gawa ng naka-chain. Yes po. Okay. Para po matuyo lang siya muna. Okay. So ngayon nilak ko lang muna sir. So hindi niya mabababa. So ngayon ang makakababa lang yung driver side. Tapos yun sir, 3M tint yung ano natin sir. Mga 3M na kita mo yan. Medium po yun, pinili niya yata. Central lock sir nandito. Lock po natin. If ever na hindi po natin na-lock, while moving po tayo, 15 km/h po, mag-auto door lock po siya. Automatic siya magla-lock po. Safety. Tapos, power fold po natin, nagpo-fold naman po. Okay. Yung sa side mirror natin, yan po. Ipakilis muna side para mirror. makita niya. Ito po, dito po. Alisin mo na Tanggalin natin ito. Ayan, sige po. Siya kasi ang ano, para maanohan niya. Yan
Yan sir. Huwag kang matakot sir magpindot dito. Huwag mo lang pindutin muna tong 4 na to. Oo, sa window. So, ito naman po, gumagana naman po siya, hindi na natin kailangan na i-test siya. Kasi pag kinakabit po naman yung tint, sinasagad po namin yung hanggang taas, so binababa po namin yung mga tint po. So, dito po, yan yung sa lock natin. Then, side mirror po, yan kanan kaliwa, left side. Tapos ito po yung up and down. Yan sir. And then kabila. Yung Taas, power baba. fold yung sa dulo, no? Yes sir, powerful po ito nasa dulo. So, hindi siya magpo-fold kung maglalak ka lang sir. Kung magpa-park ka na, dito mo lang sir pipindutin. Yan. Kung magpa-park ka na, gusto mo naka-fold. Yan. So, dito naman po, meron tayong auto headlight. So, sir, ito, pagkaka-start pa lang natin, nakabukas na yung ilaw natin. Kasi meron tayong sa Honda Sensing, kasama yung features natin ng auto headlight and auto high beam and low beam po. And then, pag gusto nyo pong i-off, balikin lang po ngayon. Ayan, off na siya. Gusto nyo pong i-on, yan. Fog lights po, ito po. Yan, may ilaw naman po. Nakikita nyo po yung may nagbabago. It's may reflection. High beam, low beam. Ayun naman po. Okay naman. Then, dito po may paddle shifter din tayo. So, gagamitin lang po natin. Mag-S mode tayo. Yan po. Tapos makikita po natin may S dito. Sport mode po. Tapos ngayon kung gusto nyo po mag-manual transmission po or manual yung pag-change ng gear, ito po. Pindutin nyo na po. Yan. M1, yan po. So ginagamit po yung sport mode pag may mga pataas, pababa, downhill po. Kung gusto nyo pong mas mabilis or mas aggressive yung engine po. Tapos pag drive naman po, yung eco mode po niya, yan. It's neutral. Reverse camera natin, may tumutunog po na beep sound. So ibig sabihin po yung back sensor natin. The more na pa-approach po tayo dun sa palapit, sa likod po natin, mas bibilis po yung tunog niya. Hanggang sa magsusustain lang po siya, ibig sabihin malapit na po tayo. Pero since meron tayong camera na yan sir, ito pinaka-safe po natin sa may dot line po. Yan po. So, yan, park po. Dito naman sir, may pindutan po dito. Ito naman sir yung camera natin dyan sa gate sa side mirror natin. Pag nagsisignal light po tayo, even sir, ito sir, pag nagpindot ka, gusto mo lang silipin. Yan. Pag nagsignal lights ka, nagsignal ka naman sir, yan kanan, lalabas din siya. Pero anong default nun kung pipindutin mo lang? Sa right side ba? Right side lang talaga sir. Okay. Pag left, pero pag left lalabas siya pag nagsignal. Pag nag-left tayo sir, hindi lalabas. Kasi ang purpose niya talaga sir, dito kasi kitang-kita mo lahat sir. So dito lang talaga blind spot mo kasi yung kanan. So for example, papasok ka dyan sa lane na yan sir, makikita mo, may lalabas dyan sir, di ba? Pag nandito na sir yung sasakyan or lumagpas na siya, hindi ka na safe na mag-change ng lane. Kung nandito siya sa dalawa, nakatapak siya dyan sa dalawang yan, ibig sabihin sir, mga ano yan, isang sasakyan sir ang difference. Yan. So ito, pangatlong sasakyan yan sir. So pag lumagpas na siya dito, ibig sabihin hindi. Pag dito sir, hindi na. Kumbaga nandito na siya sir sa rear mo. Yes sir. So yan, kumbaga sa mga motor na hindi mo minsan na yan po, pag nag-side ka po. Nag-change lane ka po, yan po. Then dito naman po, yan, naka-leather seats tayo. Leather yung may ibang part ng sidings natin na leather. Steering wheel natin, upuan. Genuine leather po siya. So dapat po medyo check nyo lang po mabuti yung pupunas po natin kasi minsan po may mga chemical na nakakasira ng leather. So mag-check ka lang sir ng mga conditioner po ng pang leather, yun lang po yung gamitin nyo po, or check nyo lang kung ano yung mga recommended po. Sa ngayon hindi ko siya masabi kung anong mga brands ng pero kasi may client ako na lagi nag-alcohol, nasisira po kasi, mababakbak po kasi. Yes po, kasi yung init po ng araw, then yung alcohol, yan, nasisira po yung pinaka-leather. Pero yung leather naman po, since genuine to, matagal naman po to, basta alagaan po natin. Wag lang siya mabubutas, or yun nga po, mapapairan natin ng medyo medyo malakas yung chemical po. So dito po, meron tayong Bluetooth po, hands-free. Pwede po natin i-connect yung phone natin through Bluetooth po. Yan po. So, hindi siya wireless, no? Yes sir, kukonek niya po siya dito via phone po, original na na iPhone po. Kung type C yan sir, meron nabibili sa mga online shopping po na magta type C na conversion po. Para mag type C po yan dito. Power outlet po, and then sa USB dito naman po. Tapos dito sir, tingnan muna natin yung tugtog.
Sa radyo. Yes sir. Audio controls po yan para for safety. For safety po, kahit nagdadrive ka while driving, dito ka lang pipindot. Yan. The song My City, and Yes, this one was yan. released back So, in okay naman po, no? Ah, So yan po. Tapos pag sumagot ka ng phone, may phone call naman po dito po. Yan, dito po. meron din. Sa Bluetooth naman sir, pwede kang pag kinonect mo yan, sa audio mo lang naman, pwede naman yan sir na mag-Spotify ka, tutunog na yun. Pero sir. yung sa Apple Music, yung CarPlay, Apple CarPlay sir, kailangan dito po. dito talaga. Yes sir, that's na naka-on si Siri sir. Okay. Tapos dito sir, may on-off tayo ng Vehicle Stability Assist, tapos yung sa mga collision mitigation braking system natin sir, dito, ano natin. Ano nakikita ko naka-on siya? Naka-ano kasi si... Collision mitigation. Yun yung magsa-sudden brake, no? Kailangan dito na lang tayo. Dito sir, yung up and down ng information natin. Yan, 17 kilometers yung range ng gasolina mo. Ayan, yan, safety support. Enter lang tayo dito sir. Ay, nilili. Ayan, dito sir. Pag in-enter mo yan sir, ma-off mo yan. Yung road departure mitigation sir, yan yung medyo magre-resist siya ng konti pag nawawala ka sa lane. Collision mitigation braking system naman sir, pag nagda-drive ka, medyo malapit ka na, may magwa-warning mo na magbe-brake dyan sir. Brake na word. Then pag nag-sudden brake yung harap mo sir, hindi ka nagpreno, siya na mag-isang magpipreno. Kaso biglaan. Biglaan yun sir, hindi siya smooth. For emergency stop po. Okay. Yan. Tapos ito naman sir, yung tinatawag natin, may lead departure din siya. Lead departure sir, tumutunog siya every time na move yung nasa harapan ninyo. O warningan kanya na nag-move na yung sa harap para hindi naman magalit siya sa likod natin sir, para makabande ka. And then ito naman sir, yung adaptive cruise control na sinasabi mo. Set mo lang sir, dito. Pindot ka lang dito. Wait lang. On lang natin to. Wait. Enter. Yan. Back. Yan. Yan. Sa mga clock sir, yan. Pwede mong settings dito. Sir, dito, set ka lang. Pindot ka lang set. Lalabas na yung cruise control natin. Adaptive cruise control. 40 km per hour po ang pinaka-minimum natin para mag-activate siya. Pag gusto mong pabilisan sir, ito rest and set lang po pababa. 3 ways to cancel sir. Cancel ka dito. Magpreno or gasolina. Adaptive cruise control po siya, tinatawag, and low speed follow. Ibig sabihin kasi niyan sir, while moving ka sir, tapos sa expressway ka, kunyari nag-set ka sir ng 100 km per hour, yung pinaka-legal top speed natin doon. Pag bumagal yun nasa harapan mo, babagal din siya na hindi ka nagtatouch ng brake pag may minor siya. Tapos magagas din po siya ulit pag bumilis na yung nasa harapan nyo. Pag sinet nyo sir, yes, mo siya dito. set mo lang siya dun sir. Okay. At least mag 40 ka sir, di ba? Pag nag 40 ka or yung 40 km minimum lang naman yun sir para mag-activate. So pwede ka pataas dun sir, mag 100 ka, activate mo, mag-activate na yung ano natin. Ano sana siya? Yes, sir. Basta above ano siya? Above 40 na po. Okay. Tapos bitaw ka na yan sir. So sa ngayon, pag ginamit mo yan minsan, parang maiilang ka pa na baka hindi Baka mag-preno. mamaya hindi mo. Ito sir, may kita mo dito, yan, itong mga linya na to, yun yung mga distance naman po sa harap. Gamitin mo muna yung pinakamadaming linya para malayo pa siya. So para mararamdaman mo, nagpe-preno na siya habang approaching ka dun sa ano. So dito naman sir, ito sa mga lane keeping assist yan po. Ito naman. Yan. Tapos sa paddle shifter, yun nga, pwede ka mag up to 7 position po. Dito mo makikita paddle sir. shifter ba? Kailangan ba naka-S? Naka-S ka sir. So while naka-D ka sir, safe naman siyang i-S. Kahit saan, Tapos no? pindot ka agad. Okay, Yes okay. sir. Yung S sir, kunwari kung downhill ka, uphill ka sir, mag-S ka. Para may mga engine brake po. Oo. Mas okay kasi. Yan. Tapos Pero pag mag-S ka, kailangan ba pipindot? pindot pa. Ay, hindi mo siya magagano. Yes sir. Pagka hindi Ito naman sir, for safety, purpose po niya, from neutral, kung traffic naman, tulak-tulak lang sir, di mo na kailangan magtapak ng preno or yan na sir. Yan, it's neutral. Yan na sir, for safety, para hindi ka na lumalagpas. So hindi ka makakapag-reverse, hindi ka pa makakapag-drive yan ganyan. Kasi pagka nakalak ka kasi sir, yan din by default po, pag nakalak ka and then nag-park ka, kunwari sa intersection ka, bigla ka nag-park, may makakabukas ang likod mo. So dapat neutral and handbrake ka lang lagi. Ganun lang po. So dito naman sir, yung sa gasolina natin, hatak lang po.
May kita mo dito sir, may arrow. Ang purpose po niyan para i-remind kayo na yung pinaka-lead natin ng gas is nasa kaliwa. Sa kaliwa. So lagi nasa driver side. Sa ano naman natin sir, sa engine naman natin, sa hood natin dito na sa may baba Baba na. naman. Oh. Yes sir, yan naman po. Tapos dito naman sir, hazard, yan. So dito basic naman yan, o radio, on off, nandito nang naman po. Pwede ka rin mag plus and minus dyan, and back po. Sa aircon naman po, dito number 1 is sa vent natin. Ito yung panghina ng vent sa pampalakas. Pero dito lang po sa harap, dito hindi po sasabay. Dito po may sarili siyang switch. May sarili siyang Opo. Dito naman po yung front natin, pag nagpag po yung sa harap. Yan po. Ito naman po yung defogger natin, yan yung mga linya sa likod, umiinit po siya. So pagka tanghaling tapat po or hindi naman po nagmo-moist yung likod, wag po tayong mag rear or defogger po. Tapos mode po natin, gusto niyo pong may kasama yung paa, yung lower po natin, or pinaka lower vent lang natin. Nakakamdaman mo ba sir? Ayan, meron sir, di ba? Or yung front mo. Yan sir. And madalas naman po ito. Ayan. Pero kung ano ko yan, meron sa paa, meron din dito. Meron din naman po. So sabay. Kasi yung pangalawa po siya, magsasabay po siya. Ahati yung lakas po niya ng vent po natin. Okay. AC naman po, on-off yan sir, para hindi yung compressor gumana. So kung rin sa Baguio ka, malamig naman na yung hangin doon, pwede mong patayin yan. Max cool sir, for example, dahil naka-leather siya, nabilad sa araw, sobrang init, pero kailangan mo na umalis, wala ka ng time para mag-remote engine start, max cool mo lang. Totodo niya lahat, para yung lamig, lumamig agad siya, para hindi ka mainitan po. Ngayon, pagka na-reach niya na yung lamig, nilamig ka na, off mo lang po. Yung pinaka-default po natin yan, automatic siya. Yes sir. Ito naman, may auto naman po siya dito. May markings po dito. Ayan, tanggalin natin. Yung mga markings pa. Ano, tatanggal naman yan sir. Parang choke siya yun. Basahan na may basa po dapat. Tapos dito naman po yung auto naman po, auto climate. Siya mag-isa magde-decide. Yan po, mag-adjust. Yan, ngayon po, meron tayong tinatawag na ito naman yung air circulator po. Ngayon, pagka gusto mong maamoy yung labas po, yan po yan. So, may mga iba pong purpose yan. Like, for example, nabilad kayo sa araw, mas malamig yung hangin sa labas, di ba? Pwede mo siyang i-off para lumamig, mas mababilis yung cool off niya. Pero, actually, ako, personally po, hindi ko po siya ginagawa. Kasi isa pong purpose niya is maalikabok kasi yung labas, di ba? Papasok. Actually, hindi naman siya papasok sa vent natin, pero pumapasok po siya sa filter. Yung filter kasi, the more na dumudumi siya, nagbabara siya parang sa aircon, di ba? Hihina yung vent mo, hihina. So, parang hindi niya ma-reach yung lamig na gusto niya po. So, sa akin po, personally, maganda po nakaganyan po kasi kung fresh lang yung panlabas na ano, di ba, okay lang naman po. So ngayon, kung traditional driver po kayo gusto niyo pong i-off, hindi naman po siya kailangan talagang i-off lahat ng accessories natin. Pero kung gusto niyo pong i-off, for peace of mind nyo, off niyo po yan. Off po natin dito. Tsaka po natin i-off yung engine. Yung ano naman natin, yung... Ito yung sa fan, no? Yes sir, yan yung sa Ito fan. yung sa AC. Yes sir. Pero pag binuksan mo yan sir, yung fan dito, lalabas na din. Yes sir. Kasama na rin. Okay. Sir, buksan na natin yung ano, yung engine. Tapos para picture na tayo. Pwede na kayo mag-bounce sir. Naka-on. Sir, maganda lahat naka-on. Yes sir. Yung collision mitigation, yes sir. Pero pagka medyo tawag doon, nailang ka doon, pwede mo naman i-off. Yung mga collision mitigation braking system kasi, tsaka yun, yung lane keeping assist natin, pwede mo yung i-on and off. Pero pag medyo naiilang ka nga dun sa lane keeping assist, pwede mo siyang i-off. Tapos, yung mga lead departure, auto headlight, high beam and low beam, automatic na po kasi lahat yun, naka-on yun by default. Tapos yung, kumbaga yung na-on-off lang talaga natin para ma-activate yung cruise control, yung adaptive cruise control natin with low speed follow. Yun kasi case to case, na-on mo, ay na-off naman kasi yun. So for now, wala pa siyang naka-on na fighting collision.
Naka-on na yun, sir. Yes, sir. By default, naka-on siya. Collision, tsaka yung lane keeping. Pag medyo parang nalaban ng konti. Malaban, no? Yo. Pero ano naman, sir, Di ba kaya. sobra, no? Hindi naman siya, sir. Oh. Kung baga may mararamdaman ka lang na something, ibig sabihin, lumalagpas ka doon. Sir, dito, 1.5 engine tayo with the PS sa 121. So sa lahat ng mga chinek nyo na unit, so yung pinakamalakas yung engine sa lahat ng segment, di ba? And then, yung maintenance nga natin, first 1,000 or first month, free check-up natin. And then after that is first 6 months and 10,000 whichever comes first po tayo. Warranty natin is 3 years or 100,000 kilometers. Sa maintenance, sir, sa first 1,000 natin, pwede mo kaming kontakin ni Clipper. Pwede mo akong kontakin, pwede kitang i-schedule. So, dito, yan, yung sa 1SM naman natin na battery, 1 year warranty yan. Tapos, ang mga hindi kasama sa warranty natin, yung mga consumables po, yung mga nakukonsume normally. Like yung gulong natin, mga langis natin. Then, yung sa pintura natin, sir, hindi kasama sa warranty yan. Kasi pag nagasgasan, dyan pumapasok yung mga insurance naman po natin. Ito, sir, yung mga lagi mong check lang, washer natin. Yan po. Ito yung sa may sprinkler natin, sir. May nabibili tayong mga fluid sa, na may solution na. Or kung gusto mong tubig, pwede naman tubig lang. Dito naman, sir, yung coolant natin, huwag ka magbubukas dito. Dito ka lang lagi magtatap. Tapos sa gilid, makikita mo, sir, yung gitna, yun yung full na guhit. Ito sa gitna. Yes, sir. Hindi siya pinu-full dito, sir. Okay. Doon lang sa gitna. Lang. Pero pag mababa. Sa baba, sir, minimum natin at least doon po sa pinakababa. Kung nasa gitna naman siya, okay lang po. Sa gitna ng dalawang linya. Yes, sir, sa gitna. Okay pa yun. Normal po yun, sir. Okay. So, Ngayon, sir, nandun siya sa may bandang gitna. gitna ng dalawang linya. Yes, sir. Tapos yan, bababa yan ng konti. Konting-konti lang pag nagamit mo siya. Tapos sa first 1,000, sasabihan kayo, sir, bili kayo ng coolant, top up natin. So yun lang ang babayaran ko. Honda lang, sir, mura lang naman sa Honda. Nasa 200 plus lang naman po ang coolant natin sa litro. Actually, sir, kahit hindi naman ngayon, sa first month natin, pwede po siyang kumuha dito. Pero kung sakaling mauna yung 1,000 ko, na pwedeng Pasok mo na din, sir. Sabihan mo lang kami, sir. Okay. Kaya dun, sir, kaya dun din pumapasok, sir, na sabihan mo kami ni Kiefer. Kasi baka mamaya, within 1 week, gumala kayo ng La Union. Ilan na yon? 500 na yon. dadali namin to sa Nueva Ecija. Owner ba isiya? Di, pasok na talaga yun dun. Kasi, Hindi, siyempre antayin natin yung ORC. Hindi naman pwede. yun, totoo po. Yan muna talaga. Hintayin po muna natin. For the safety po, hindi ko po sinasabi or pinagsasapalaran yung mga clients ko na di okay yan, di ka kasi mahirap po. Hindi po kasi tayo nakarehistro. Kasi ito naman po, normally brand new naman siya. Within 7, at least, hindi, yun po, may lalabas tayong mga Huwag lang po magkakaroon ng problema sa mga LTMS na kailangan i-edit. So pag binalik po sa amin yun, kakain lang ng konting araw. Pero for now, yung naka-Capitolio Homes naman yung nakalagay yung pina-edit ko sa akin. Yes po, yun lang naman po natin. So yung mga tumutulong tubig, sir, ito lang yan. Ano siya sa iyo? Yes, sir. Communicate. Then sir, check mo lang, sir, pagdating ng 5 days, check mo sa LTMS mo. Baka mamaya may OR ka na doon. So ibig sabihin, napasok na nila yun. So ito yung tumutulong tubig. Yan, so baka sabihin nyo, baka may tagas yata yung tubig sa aircon kasi yan. Tapos may drainage pa sa doon. Kumbaga yun sa aircon ng bahay natin, ganun, di ba? May drainage yan po yung mga pumapatak. ABS po natin, dipstick po natin, yan po. Pag chinecheck nyo sa oil, yan po. Yung oil cap po natin, nandyan po. Dito naman, sir, huwag ka magta-top up pag bumaba siya. Dalawang reason lang siya kung bakit siya bumaba. May leak ka, or yung brake pads mo, numipis na. Pag numipis na yung brake pads mo kasi, yung pinaka piston ng caliper mo, tumutulak yon. So yung space ng pagtulak na yun, pinapasukan yun ng fluid. So ngayon, pag nagpalit ka ng brake pads, pag binalik mo yun, babalik po siya ulit sa brake fluid. normal po. Hindi siya normal na maubos. Pag chinek mo yan, sir, at hindi dapat maubos yan. Siya na Yes, sir, dapat nandito po maximum and minimum din po. Yan po. Dito, sir, pag mga nawalan ng ilaw, ito, sir, yung fuse box, pwede nyo i-check dito kung may nabasag po na fuse box. Bubuksan lang po natin dito. Yan. sa kung left na, lang po. Ikot lang po. Yes, sir. Iikot lang po naman siya. Yan. Tapos, yan, sa mga ABS natin, yung mga markings na yan, sir, yung sinasabi ko sa inyo, yan, lahat yan, mga pintura na yan, markings yan, sir, ng planta. Yes po.
So yan sir, may mga iba naman sir sinasabi malambot daw yung mga... Basta hindi ka magbubukas dito. Wag dyan sir, opo, dun lang po. Yes sir, dyan lang po. Tapos yung sa battery pala. Battery natin sir, 1 year warranty po. Opo, or kunwari, pag medyo palapit ka na ng 1 year, may budget ka naman, mag-branded ka na sir. Opo. Sa branded naman sir, tumatagal na up to 2 to 3 years eh. Matagal naman sila. So depende pa rin yung sa paggamit mo. Kung kunwari, hindi mo nagagamit yung kotse, pumapangit yung battery life. So ingat lang sir pag ano po. Sa ngayon, maganda sir kung nagda-drive ka naman na dahan-dahan ka lang, pwede mo namang nandiyan naman sir, magka-guide din naman sa'yo. Pero kung nakakapag-drive ka na, kinakabahan ka lang kasi para nasa isip mo brand new, baka mamaya magasgasan, di ba? Pero wag yan, sir, ingat ka lang. Nasa sa'yo naman sir kung kung ikaw na magdadrive or hindi. Pero sabi ko naman sa'yo, pare-pareho naman yan. Ano ba dinadrive mo sir? Sedan lang? Hindi, yung practical ako, yung Pero yung mga dinadrive mo ngayon, hindi, wala na. Nag-ano lang ako noon, yung paminsan lang okay. Sa Chevrolet, sa Trailblazer. Ilang beses na yan sir? Madalas naman. Hindi lagi. Katulad nung twice lang ako pinayagan na ako yung mag-sit. Oo. Pinatid ko yung amin sa hospital. Oo, kasi emergency. Oo, emergency. Ayun nga sir, yung emergency na handle mo eh. Oo. 'Di ba? What more yung ito naman na wag mong clear mo lang yung mind mo na wag mong Matuturuan na siya yan. Oo, pwede mo siyang ilabas. Oo. Nandiyan naman si sir para mag-guide sa'yo na op, 'di ba? Basta